Ayan, may gamigilab shoutout po. Nako, eto na nga mga kababayan, no? Dalawang beses si Digong nahimatay o dalawang beses nagkulap sa ICC Detention Center. Nagdadrama nga ba o double time para hindi makulong? Pero mga kababayan, ang akala siguro nila, no, na kapag nagdrama si Digong at sabihin ganito o ganyan, ay hindi itutuloy ang hearing. Nagkamali po sila, mga kababayan. Tinuloy po ang hearing. At ito nga po, mga kababayan, nandito na po tayo sa mga abogado ng biktima ni Digong sa extrajudicial killings at sinalita at sinabi at kwininto na nga doon sa trial, mga kababayan. 'Di ba? Itong mga pangyayari sa Pilipinas na ultimo 5 years old, 9 years old na bata at minor de edad ay patay dahil sa sinabing adik daw. At ito na nga mga kababayan ang sinapit ng mga biktima. Bawat testimony ng mga biktima ay yun po'y binabasa ni Attorney Butuyan, mga kababayan ngayon. No? Sinalaysay po ni Attorney Butuyan ang mga pangyayari sa Pilipinas na kapag ka nakahubad ka, may tato, payat, adik ka na. Babarilin ka diretsyo kahit walang due process. At mga kababayan, kapag ka nakita ka sa gabi na naglakad na nag-iisa, papatayin ka at sabihin adik. Bakit nga ba mga kababayan hindi natatakot ang mga pulis noong panahon ni Digong na pumatay ng basta-bastang walang due process? Dahil po mga kababayan sa reward system. At bukod dyan mga kababayan, sinisi pa ngayon ng mga biktima ni Digong ang mga DDS supporters na kung makagawa man ng fake news at pananakot sa mga biktima ay wagas ng akala nila ay makakatulong para makalaya si Digong. Mas lalong nadiin si Digong. Ito pa. The whole Philippines needs to know the real story during those bloody years. There has been no opportunity for the entire country to really find out the whole truth of what happened. It has been hush-hush, tidbits of sporadic news, and always drowned out by trolls who mass produce and broadcast false, fake, and fabricated news. Diba? Mga DDS, tignan ninyo mga fabricated news. Ginamit ngayon. Imbis na makatulong kay Digong, naipit si Digong ngayon. Kayo yung nagpapahamak kay Digong at ayaw nabubulok si Digong sa kulungan ng 30 years. Diba? Dahil sa pagpapakalat ng fake news, pagpapakalat ng mga wrong information, na nandyan naman ang mainstream media, nandyan ang ABS, GMA, TV5, CNN, Rappler, News 5, nandyan lahat po sila. Nagpapatunay na libo-libo po ang patay, pero ang ipinakalat ng mga DDS, ang sabi nila, hindi daw totoo. Continue. Nanay Minda, The hello po. victims also attach a very important historical significance to this case. If the chamber confirms the charges, the trial proceedings will produce a historical record of the most bloody period of post-war Philippine history. A duty that the Philippine justice system has refused to perform. Nako. The historical account on the mass murder of so many Filipinos during the Duterte regime needs to be accessible to our future generations. Diba? Ginagamit mga kababayan ang kabubuhan ng mga supporter ni Digong. Ayan, ginamit ebidensya ang mga kabubuhan at paggagawa ninyo ng fake news. Ayan na. At dahil dyan mga kababayan, eto nga po, sabi ng abogado ni Digong na si Nicholas Kopman, eto po mga kababayan, 2 beses nag-collapse habang nasa detention center si Digong. Mula po yan sa Abante News. Basahin ko lang mga kababayan. Inihayag ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kopman na 2 beses nang nag-collapse ang dating Pangulo habang nasa detention center or International Criminal Court ng sa ICC Netherlands. Ang sabi, mga kababayan, ayan na nga. Ano ba to mga kababayan? Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo mga kababayan na nag-collapse? Or double time ang drama, mga kababayan.
para hindi matuloy ang kanyang conviction for 30 years. Nako po. Kaya nga mga kababayan, nag-comment ako, drama lang yan. O ito Abante Abante News Online. Ayan, maraming nag-like sa akin 14 comments and 10 comments. Ayan. Matanda na po si tatay, wag ka ganyan. Sana magulang mo drama din sabihin mo pag nagkasakit sa edad na yan. Kupal, sabi. May lolo at lula ka ba na 80 years old? Paldo ka kasi gonggong, sabi sa akin. Ikaw kaya mag-collapse or magulang mo, sabihin mo drama lang. Alam mo sa totoo lang, walang problema kung mag-collapse ang matanda. Diba? Ang problema dyan, buti nga collapse lang ang inabot niya Buti nga collapse lang ang inabot niya mga DDS. Di sana namatay na lang siya para matuluyan, para maranasan niya rin kung paano mamatay. Diba? Diyos ko, do you think pag nag-collapse siya, maaawa kami? Putang ina, wala dapat kaawaan dyan kay Digong. Dapat nga yan habang nakulap sa barok ang ulo nabagok. Tapos diretsong pagkamatay, di ba? Matutuwa pa ako at maawa pa ako. Pero yung mga ganyang estilo ni Digong, kwento lang, walang picture. Maniwala ka, mga kababayan? Kayo maniniwala kayo? 2 beses daw nag-collapse. Wala mangalang picture. Wala mangalang video. Yan, mga kababayan, deserve niya yan. Diyos ko, sinungaling yan. Wag muna siya mamatay, dapat danasin niya mga sakit na dinanas ng biktima. Nanay Minda, hello po. Mamudri na Malok, hello po. Di ba? Straight to the point and straight to the hill. Tapang-tapang niya noon, nagmura, grabe ang Duterte. Di ba, Ma'am Elizabeth? Sabi nga niya, Ma'am, huwag ka mag-alala, ma'am. Pagpunta doon, pag-surrender, hulihin nila ako, pagsasampalin, pagsisipain ko pa yan. Putang una. Pagdating niya doon, anong sabi? I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. Diba? Lo mo Digong. Ayan na, mga kababayan. Nag-collapse ang lolo nyo. Continue natin. Pakinggan natin mga kababayan. Yung ginawang ebidensya ni Atty. Butuyan, mga kababayan, ay ang mga ginagawa ng mga supporter na DDS. Kita nyo mga DDS? Nako, eto na. Imbes na makatulong kayo kay Digong, ayan, yung ginawa ninyong kabulastugan, fake news at pangbababoy, pananakot, na kapag si Sara mapresidente, pagbabalikan lahat ng mga nagpapakulong at mga biktima na naggagawa-gawa ng peking witness daw, ginamit ngayon, mga kababayan. Pakinggan nyo. Just like the Nuremberg trials and the Tokyo trials. So that they will learn from it and not repeat the same mistake of selecting and glorifying leaders who preach and practice impunity. Ayan. The prosecution has presented 78 instances of murder and attempted murder, clarifying that these incidents are only representatives of the extent of the crimes committed against thousands of civilians. Ayan na. The victims beseech the Honorable Chamber to remember that Mr. Duterte's bloody rule, both in Davao City and nationwide, resulted in as many as 30,000 victims of killings, ayan, more than 300,000 victims of arbitrary imprisonment, ayan, and unaccounted numbers of victims of torture, ayan na, sexual assault, and other forms of crimes against humanity. Ayan. For many families in the Philippines, the charges brought for confirmation in these proceedings represent only a fraction of the reality the victims have endured. Ayan na. The victims beseech the Honorable Chamber to remember the hundreds of thousands of victims are banking on vicarious justice from this case. Patay. Finally, Your Honors. Excuse me, Counsel, you have 5 minutes left. 5 minutes left na lang. Finally, Your Honors, the victims wish to humbly underline that what is ultimately at stake in these proceedings is the supreme of all forms of human rights. Ayan na. The right to life. The right to life is the very foundation of every civilized society. Nako. The ancestors of every nation Patay. fought against invaders, colonizers, despotic monarchs, Mang and Kanji fascist official, leaders hello po. in Mang order to Ulita. secure the right to life
of their families, their communities, and the future generations. Nako. The heroes of every country sacrifice their lives to defend the right to life of their people. Nako. We as citizens of modern societies are inheritors and beneficiaries of the sacrifices of our ancestors. Diba? Kita nyo mga kababayan, nako, patay kang bata ka. Alam nyo, sa totoo lang, walang kwenta yung kulaps-kulaps ni Digong, mga kababayan. Hindi yan papaniwalaan ng ICC, yung pagkukulaps-kulaps niya o paghima-himatay niya. Bakit? Kasi bago man ganapin itong trial, mga kababayan, mga doktor ay 3 po ang umiksamin kay Digong kung talaga bang may sakit siya o wala. At ang resulta ay wala. Tapos ngayon magkukulaps-kulaps siya. Ayan na mga kababayan. Yeah? At saka biruin mo kada tanong ng mga reporter, vlogger sa mga anak niyang bumisita, ang sabi, walang problema, okay naman siya. Malakas naman siya, makulit nga eh, 'di ba? Oo. Matapang nga ni. Malakas nga ni. May hitir nga daw pati itlog nga ni. Tapos ngayon sasabihin, nahimatay 2 beses, putang ina mo, putang ina mo. Mag-double tank kang magdrama. Hindi yan tatalab, Digong, putang ina. Kahit padalhin mo si Uji Diaz dyan at si Charo Santos, turuan ka paano umakteng, hindi yan papaniwalaan ng ICC, Digong. Science ang paniwalaan nila, hindi yung magdrama-drama ka mahimatay dyan, dipuga ka. Yan na, mga kababayan. 2 beses daw nahimatay po, tangina. Tapos nung nahimatay, pagka 2 beses nahimatay, bumangon, tas ngayon okay, nanonood. Nanonood yan ngayon. Who bequeath to us the right to life. Ma'am Jenny, We owe it to them to defend the supreme legacy for our generation and for the generations to come. Ayan na. For the past few years, Your Honors, we have seen an increasing number of nation leaders who time-traveled from the Dark Ages and now swagger in modern times as if they own people's lives. These brutal and cruel leaders must be held to account for their brazen disregard of humankind's right to life. Ayan na. Our ancestors fought in the battlefield to secure a right to life. Diba? In these modern times, the battleground for the fight to protect our right to life. Sabi pa dito mga kababayan ni Attorney Butuyan, itong mga DDS nananakot pa na kung sakali daw, pag namatay daw si Digong, babalikan daw itong mga nagpapakulong. Maghihiganti daw sila. Sabi pa ni Pulong. Tapos, ang sabi pa, mga kababayan, kapag nanalo daw si Sara, pagka-presidente sa 2028, paghihigantihan daw ni Sara ang kanilang tatay. Yan, ang sabi ng mga DDS. Ayun, nagamit. Oy, Ma'am Susan Vergara, happy birthday po, Ma'am Susan Vergara. Iingat ka palagi, mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday po sa iyo, Ma'am. No? Be who you are. Maraming salamat and happy birthday. 'Di ba, mga kababayan? Yun po yun. Yan, laging sinasabi ng mga DDS, hayaan nyo, 2028, pag nanalo si Sara, magtago kayong lahat. Ayan na. Ginamit. Ginamit ebidensya na kawawa talaga ang mga biktima. Dahil si Digong kahit nakakulong, ma-impluwensya kasi ang mga anak niya ay may posisyon hanggang ngayon. Di ba? Is within the 4 walls of this honorable court. May the God of life, the God of humanity, guide the honorable members of this chamber. Mikolski Thank TV, you, Your Honors. hello po. Ayan na, tapos nang basahin. Merci beaucoup, Maître Judge Motok, thank you very much, Counsel Butuyan. Now over to the defense. Pasibo ko Mr. porsele. And I thank Mr. Tuyan for his Butuyan intervention. daw. Ayan, si But Kukma I feel nagsalita that na. I ought to remind him that this is a court of law which decides matters on the basis of evidence, not on the
Sabi ni Kaufman, methods daw and basis of the evidence. So bakit hindi ba evidence, Kaufman? Pumunta ka kasi ng Pilipinas, tapos dito ka mag-imbestiga kung gaano ba katotoong may patay. O ngayon, paano mo iligtas si Digong na ever since hindi ka naman napunta dito nung presidente si Digong, di ba? Ever since hindi mo alam ang mga pangyayari. Ayan, di ba? Basis of political demagoguery, Ah, and not on the political basis daw. of a desire to effect regime change despite the democratic will. And certainly not on the basis of statements made by Ombudsman Jesus Crispin Remulla, Ayan, who dinamay pa professed si that Remulla. domestic justice would be denied, according to Mr. Butuyan, Ayan na. because of the lack of forensic reports and police reports. Now, I don't know which case Mr. Butuyan's metaphorical ship sailed into, but he clearly hasn't read the evidence. Whilst he was speaking, we examined the evidence. Tanga, Kaufman, wag kang bobo. Hindi pa si Boying Remulla ang ombudsman ng presidente si Digong. Oh, dinahilan niya ang statement ni Boying. Wag mong baliktarin, Kaufman. Kasi bakit? Si Boying Remulla, ngayon lang yan naging ombudsman. Ang ombudsman noong si Digong, si Martires. Di ba? Kita mo? Oh. Ganyan kasinungaling si Kaufman. And out of that evidence, we found at least 35 reports substantiating 49 of the incidents which are mentioned in the document containing the charges. Your Honours, Rodrigo Duterte was and will always remain a unique phenomenon. Unique phenomenon, putang ina mo, paano naging unique yan? Hindi siya unique, hayag siya, Kaufman, hayag siya. Ang unique, tahimik lang. Ang unique, hindi nalalaman, bigla-bigla lang. Si Duterte hayag pag sinabi niyang, ipasara nyo yan, patayin nyo yan. Ganun si Digong. Ayan na tayo sa unique politician daw, putang ina. His style of statesmanship was novel and unpalatable to many. His expletives and hyperbole grated, while his honesty and wild popularity irritated. He spoke openly, from the heart, sincerely, and truthfully. Wow! Nagsalita daw ng sincerity from the heart. From the heart daw ang mga sinasabi ni Digong, putang ina mo. So, kung ibig sabihin, nagsalita siya, sincerity from the heart, so ibig sabihin yung sinabi niyang, hikayatin nyo ang mga addict na manlaban para may rason tayong patayin sila. Ayan na, Kaufman. Binaliktad mo ang kwento. Pumunta ka kasi ng Pilipinas. Hindi ka kasi pumunta dito kaya wala kang alam. Di ba? And what a contrast between him and his successor in the Malacanang. Successor For President Rudy, his word was his word, and the people knew it. For alam talaga namin ang ginagawa at trabaho ni Digong, yung ipapatay yung mga addict na walang due process. President Bongbong, his word is for the wind, and the people will not forget it. Let me remind everyone of the letter which President Ferdinand Marcos Jr. Dinamay pa signed, si it's on PBBM. the screen, in which he gave a cast-iron undertaking that his government, and I quote, will not assist the ICC in any way, shape, or form. Hindi naman talaga nag-a-assist ang Administrasyong Marcos sa ICC. Kasi ang naghuli kay Digong, ang Interpol. Anong kinalaman? Bakit? Pumunta ba ang ICC ang nag-aresto sa kanya? Interpol naman ang nag-aresto? Ngayon, mabutata ka lang naman ni Jose Claire Castro bukas, Kaufman. Ako, Kaufman, Diyos mio marimar. Nako, meron na namang susunugin si Jose Claire bukas, mga kababayan. Well, as we know, he failed to keep that promise. Rodrigo Duterte was unconstitutional and unceremoniously hauled off to The Hague. And when called upon to defend his master's actions and the said letter at a Senate committee hearing, the then Secretary for Justice, once again Mr. Jesus Crispin Remulla, persisted with the same dishonest theme. And I quote his words, "We did not assist the ICC. We continue with the very tone of the letter that we did not assist the ICC and we did not have any contact with them." Wala naman talaga. Bakit? Ang naghuli ba kay Digong ICC? Ang naghuli kay Digong ang Interpol. Wag tanga, Kaufman. Bakit? Ni minsan ba, lumapit ba si Boying Remulla sa ICC? Ang sabi ni Boying, meron siyang
kakilala sa ICC. Pero hindi siya pumuntang Netherlands para makiusap sa ICC. Ayan na. Gumawa ka ng kwento. Naku, mas lalong hindi makauwi si Digong dyan. Sabi ko sa inyo, lalong pag-iinitan ni Boying yan si Sara. Maniwala kayo sa akin. So he said, but with a document emanating from the prosecution team opposite and disclosed to us a mere week ago, the document comprises a transcript of a telephone call covertly recorded between 4 parties who cannot be mentioned in public, and one of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. Ayan na naman, nagawa pa, dinamay mo pa si PBBM. Naku po. Diyos ko, Kaufman. Ayan na, umimbento na naman to si Kaufman ng witness daw, silent partner. Tas ayaw nga daw niyang pangalanan, mga kababayan. Ako, ayan na naman tayo. So it is indeed the defense case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize Rodrigo Duterte and his legacy. Yes, Mr. Deputy Prosecutor, I used that legendary word, neutralize, so central and so essential to your case theory, because you know just as well as me that I'm using the term metaphorically. Ayan na. And now I turn to the substance of the charges. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, walang pinagkaiba si Kaufman sa mga DDS eh. Ang galing gumawa ng script, ang galing gumawa ng kwento. Ba't hindi na lang ito mag-apply sa Encantadia para madagdagan naman ang kwento ng Encantadia? But before I do, a word or two about the geopolitical context. The scourge of illegal narcotics is not unique to the Philippines. As we all know, it afflicts Latin America, where I can name 3 countries where the death rate at the Illegal hands of narcotics vigilantes daw. and law enforcement. Ayan, sabi niya ha, hindi daw natin maitanggihan sa Pilipinas ang droga. Kasi kalat daw yan katulad sa Latin America. Hindi naman talaga namin maitanggi na may droga sa Pilipinas. Si Digong nga gumagamit nga ng fentanyl. Diba, inamin niya sa interview ni Lucy Cruz Valdez na siya ang pinaka-addict sa Pilipinas. Sabi niya, yes, kapag nakatikim ka ng fentanyl, para kang nasa paradise. Diba? Kaya hindi namin maitanggihan, may droga talaga. Si Digong nga, nagdodroga Agents per capita population is higher than it ever was under Duterte. And as you should know, and you will hear from the prosecution, at any rate, sa administrasyon daw ni Duterte, gumanda daw ang Pilipinas. Bakit? Paano naging maganda? Walang gulo, ha? Walang adik, walang gulo. Paano lockdown? Sige nga. Paano magkagulo kung nag-lockdown ng halos 1 taon? 2019 pandemic yun halos 1 taon yun 2 taon nga halos yun bago binuksan nung November, December Talagang tahimik nung si Digong ang presidente. Ikaw ba naman di matahimik nag-lockdown yun, COVID yun Philippines as a country is uniquely positioned to act as a transit hub for the trafficking of narcotics emanating from the cartels in... Ayan na. So, ano daw? Yung sindikato daw at saka anuhan daw ng illegal na droga ang Pilipinas. Unique daw ang Pilipinas. No, marami daw mga illegal parang smuggling, parang ganyan sa droga. Baka nakalimutan mo, Kaufman. Kaibigan ni Digong si Michael Yang. Si Michael Yang po ang may-ari ng magnetic lifter. Nako po, patay na China. dyan. And with or without Duterte, so we argue, the death rate would have kept on rising. Indeed, as we will prove with statistics and reports, the death rate flowing from narcotics-related crime actually increased after Rodrigo Duterte left. Tumaas daw ang krimen, no? At dumami ang adik at dumami ang droga nung bumaba si Digong sa posisyon. Nako, PBBM, anong masabi ng Malacanang nito? Sabi ni Kaufman, dumami daw ang adik at dumami ang droga nung pagbaba ni Digong sa Pilipinas bilang presidente. Nako. Ayan na, mga kababayan, nadikit si Kaufman, nawala internet. Ayan na, mga kababayan.
Sinisi pa ngayon, nung pagbaba daw ni Digong, dumami daw ang adik, dumami ang droga. Putang ina. Ayan na tayo. And where, I ask you, has the International Criminal Court been started that Rodrigo did anything the totally lawful Duterte Yossi campaign Claire, paano against to? illegal drugs and their suppliers took place when his administration was Ayan, putol na. Kita nyo mga kababayan? Sabi ko sa inyo, kung ako yung abogado ng biktima, isa lang ang sasabihin ko, mga kababayan. Yan bang mga sinabi mo lahat, paano mo napatunayan yan, hindi ka naman taga-Pilipinas? Patay, sunog ka dyan. Isa lang ang sasabihin yan ni Attorney Butuyan at ni Attorney Andres ng mga biktima, abogado ng mga biktima. Yan bang mga sinasabi mo lahat, saan mo nakuha? Yan bang mga sinasabi mong lahat, bakit mo yan nasabi? Nandun ka ba nang nangyari yan? Patay ka dyan, Kopman. Wala kang masagot dyan. Isa lang ang sasabihin. Yan bang mga sinasabi mo, paano mo mapatunayan? Wala ka naman nung panahong nangyari yan. Diba? Ayan na, mga kababayan, naputol. Yun ang tanong ngayon. Over to you, legal representative for victim, please. Ayan, sasagot na ang mga ano. Thank you, Your Honors. Ayan na, I was ayan in the na. process of explaining the spread of impunity in the Philippines, and I will resume, Your Honor. Hala, The ipagpatuloy. plague of impunity has spread not only among Filipinos in the Philippines, but even among expatriate Filipinos in faraway lands like here in The Hague. Ayan na. When we reported to the victims that their external legal representatives feel like fugitives who avoid our own countrymen here in The Hague, because chances are they are Duterte clones, they expressed their utmost concern that if we, their lawyers, feel threatened by mini Dutertes in a foreign country, we Ayan should na. imagine the far more intense fear they live with every day in their communities teeming with mini Dutertes. Ayan na. The victims also wish to convey that if the judges of this honorable chamber can be subjected to online harassment by Duterte clones, Ayan na. Ayan, paninira ng mga DDS. Online harassment. Patay. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kaya ang iisipin agad ngayon, nitong mga hurado, dito mga prosecutor sa ICC, lahat ng sinabi ni Kaufman ay galing sa fake news ng mga supporter ni Digong. Kasi bakit? Paano ni Kaufman nasabi yung mga bagay-bagay na yan? Ni minsan hindi naman siya pumunta ng Pilipinas at wala naman siya nung pangyayaring yan. 'Di ba? Kasi laging idinidiin dito ni Attorney Butuyan, fake news. Fake news ang mga DDS. Fake news. Kaya ang mangyari mga kababayan, maniwala kayo sa akin, ang iisipin ng prosecution niyan ay ang mga sinabi ni Kaufman ay fake news rin. Kasi maskin, ito pa mga kababayan, baka nakalimutan ni Kaufman na pati si Julia Motok biktima ng paninira at panghaharas ng mga supporter ni Digong. Naalala ninyo yung social media account niya ni report na block? Ito si Julia Motok, yung blondie dyan na prosecutor. Isa din siya sa biktima ng paninira ng mga supporter ni Digong. Kung naalala ninyo yung social media niya, sinira ng mga DDS, di ba? Kaya maniwala itong prosecutor na to, mga kababayan, ang sabihin agad ng mga prosecutor, totoo ang sinabi ni Attorney Butuyan. Bakit? Kasi mismong si Julia Motok, biktima ng fake news at panghaharas. we should imagine the level of vulnerability the victims are exposed to in their poor villages. Your Honors, there is only one solution to stop the impunity propagated by Mr. Duterte. Diba? Meron na silang paraan paano mapahinto yan. Itong mga impunity propagated by Duterte. In continuing to bring harm and suffering to the victims. Ayan. And that is for this honorable chamber to confirm the charges so that witnesses can testify
and evidence can be presented on the horrible crimes committed by Mr. Duterte. The testimonies and evidence presented will inoculate these mini Dutertes from the virus of impunity that has infected them. Diba? When they will see and mga hear fake news na the DDS. utter cruelty, the sheer brutality, in other words, the brazen inhumanity of the crime. Diba? Ayan na, mga kababayan. Yan ang sinasabi ko na talagang si Digong mabubulok ng 30 years. Kasi mga kababayan, yung mga sinasabi ni Attorney Butuyan, lahat po talaga totoo. Kapag ka ikaw, biktima ka ni Digong tapos mag-post ka na ito ganito, dudumugin ka agad ng mga DDS, sisirain agad ng mga DDS, gagawan ka ng kwento, tapos ipopost isa-isa yung mukha mo sa iba't ibang wall sa Facebook, sirang-sira ka na agad dahil sa mga supporter niya. Which is nangyari din po yan kay Prosecutor Julia Mutok, mga kababayan. Yung mga social media account niya pinagbababoy ng DDS. May ebidensya na agad kahit hindi maglabas si Butuyan ng ebidensya nga. Totoo bang may trolls? Totoo bang meron siyang mga tinatawag na mini Dutertes? Yes, kasi si Julia Mutok, Diyos ko, pati pa nga si tawag dito si Karim Khan, sinabi nila ripis, tapos pinus kangaroo court, bayad ni Marcos, di ba? Maraming mga video yan, mga kababayan, lumalabas hindi nila maitanggi yan. Nako. Ayun na nga. Ito sunod, mga kababayan, no? Tapos na tayo diyan. Wala na. Mga kababayan, hintayin na lang natin mamaya kung ano ang balita, no? Kung si Digong ba ay makukonvict o hindi.